Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay mag-aaral tayo ng kung paano ba talaga bumalembang at umatake sa chess. Ayan, so ituloy natin yung series ng World Champions Attack at ito ay number 2 na. Sa mga hindi pa nakakapanood ng World Champions Attack number 1 ay makikita nyo ang link sa description below. So ito ay laban nila former world champion Mikael Tal, the Magician of Riga versus Super Grandmaster Jan Timan ng Netherlands. Ito ay noong World Cup Reykjavik 1988. Round number 15. Ayan. So, nung time na yan, si Jan Timan po ay talagang almost peak na yung strength at isa sa pinaka-the best na player sa buong mundo nung mga panahon na yan. Pero, nakabangga niya si Mikael Tal, nasalagkaya niya ang mga atake ni Mikael Tal. Yan ang tanong. So, yan ang aalamin natin. Tingnan na kagad natin. Tal played knight f3, Timan played knight f6, c4, c5. So, English symmetrical. Knight c3, knight c6, then dito ay nag-E3. Ayan. So once na mag-E3, hindi na ito pwedeng mauwi pa sa pinaka mainline ng English as G3 bishop G2. So itong E3 ay nagbabadya ng ibang transposition. So dito ginaya lang ni Timan as E6, magkamukhang magkamuka, nag-D4 si Tal, D5. Magkamuka oh. C takes D5, E takes D5 at nag-simple development lang bishop E2, nag-C takes D4, E takes D4. Okay, so ito ay nauwi ngayon sa Caro-Kann Panov attack. Bakit? Okay po ha, so ibalik ko lang ha sa pinaka-starting position para makita nyo yung pinaka-transposition. Ito ay nagmula sa E4, C6, D4, D5. So Caro-Kann, pero Panov attack as E takes D5, C takes D5, C4, Knight F6, Knight C3, E6, Knight F3, Knight C6, C takes D5, E takes D5. Ayan. So na-reach na yung pinaka itsura ng Caro-Kann Panov attack. Okay, so balik ko uli sa pinaka simula na unang Knight F3, Knight F6, C4, C5, Knight C3, Knight C6, E3, E6, D4, D5, C takes D5, E takes D5, Bishop E2, C takes D4, E takes D4. Ayan. So, ang kaibahan lang dito, syempre, black's turn na naka-bishop E2 na yung puti. Pero imagine niyo po, yung bishop nandito pa sa F1, yun yung pinakita ko kaninang transposition. So, ang lesson nito sa opening, dapat aral na aral din natin yung ibang mga linya na po pwedeng matranspose ang ating opening para hindi tayo mabulaga or masurpresa. Okay, so dito ay nag-knight E4 na si Timan, sinentralize yung knight niya, nag-castle, bishop B4, so gusto niya mag-develop talaga with tempo. Yun nga lang, nahatawan kagad ng knight takes E4, D takes E4, at dito ay kumounter ng D5. Kaya kumain si Tal eh. May D5. So nagsimula na ang kanyang kamandag. So kung mapapansin nyo, kung inyong i-analyze ng sabayan, E takes F3, D takes C6, may hataw pa dito ng F takes E2. Kumbaga parang dalawang pyesa yung makakapture ng black pawn sa E4, samantalang ang puti, isa lang. 'Di ba? Kung inyong kukumpyutin. Pero ito nangyari. Nag-E takes F3 sa pag-aakala ni Timan na sasabay si Tal. Yun nga lang ang ginawa, bishop takes F3. Binitin lang. Ayun. Kasi kung aalis yung knight somewhere, meron kasing queen check, matatangay din yung bishop sa B4. Yan pala yung laman, may pagka-delay ng kaunti pero mababawi din yung sinacrifice na pyesa. So ang galing. Dito ay nag-knight E5. So syempre iwas tapos centralize, may threat pa sa bishop sa F3. Then nagpatuloy lang queen A4 check para bawiin na yung bishop. Queen D7 and then nag-queen takes B4. Knight takes F3 check. G takes F3. Nag-queen takes D5. Yun nga lang ang problema ng itim dito. Hindi siya makapag-castling. Kasi yung dadaanan na square ng king ay kontrolado ng queen sa B4. Okay po ha? Sa mga tagapanood nating beginners, hindi pwedeng mag-castling kapag ang dadaan ng square ng king ay naka-threat. So kailangan i-stop muna or paalisin muna yan or kaya i-block bago makapag-castling. Okay? So, then dito ay nag-bishop F4 si Tal. Talagang sinamantala niya ang advantage niya sa development, samantalang ang black king ay delikado sa center. So, dito nag-bishop E6 development and then para mapagtakpan yung mga coming atake sa E-file. Then dito ay may ginawang good move si Tal. Kasi kung titingnan nyo dito ayan nakabiti na yung pawn niya sa F3. Pero ano kaya yung good move na ibinato dito ni Tal? Sige, i-guess nyo nga ho. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post at gawin yung puzzle at sa ilang sandali lamang ay tutuloy ko na uli. Start! Maraming salamat. So dito, himbis sa depensahan ni Tal itong F3 niya na libre, nag-rook FE1 lang. Grabe oh. Genius yung rook FE1. So dito,
nag A5 lang si Timan. So talagang binulabog niya lang yung queen. May tanong tayo, liwanagin natin, bakit hindi kinain ni Timan yung libreng pawn sa F3? Kapag kasi nag queen takes F3 may ganito, bishop G5 lang oh. May threatening mate sa E7. Grabe, ang galing. So walang pwedeng hindi pwede queen G4 check para ma-simplify yung queen. Kakapturein lang ng queen yan, hindi pwedeng kumapture kasi nga basically naka-open check. Okay, so para malinaw lang, baka kasi may mga beginners tayong nanonood, maisip na ganun. So ang tanong, paano ngayon pipigilin yung coming queen E7? Matchas. So dito, walang ibang tira para kahit papaano makatagal-tagal, F6 na lang. Yun nga lang, bitin yung bishop sa E6. So may rook takes E6, king F7, and then uuwian lang, rook E3. And then mamaya, maililigtas na yung bishop sa G5. Diba? So like for example, tuloy pa natin ng kaunti, queen F5, then mayroong queen takes B7, king G6, dito may cute pero excellent move na bishop takes F6. Ang tindi. So basically, ano idea? Pag nag king takes F6, edi simple rook F3, queenless na. Ang cute ng bishop takes F6 na yun, tuwan-tuwa ako dyan. Kapag naman nag-queen takes F6, meron naman ganito, queen E4 check. Grabe, lalim Queen F5, rook G3 check, king F6, queen C6 check, queen E6, rook F3 check, king E7, queen B7 check. Then kapag nag-queen D7, rook E3 check. So wala na, fatal na talaga. Bugbog talaga kasi dito na lang pupunta yan, hahatawi naman. Hindi na nga pag-iinteresan yung queen kanina pa nga dapat ma-queenless eh. So dito hindi pwede siya tumungtong sa D-file kasi nga isang rook D1 lang, lipad na rin yung queen sa D7. So ang tindi no. Balik tayo dun sa bishop F6. Ang cute ng bishop F6 eh. Kanina nung ina-analyze ko yan, sabi ko kakatuwa yung bishop F6 Yan isang bishop F6 Kapag naman gumanito, G takes F6, ito naman ang laman. Rook G3 check and the king H5, 'di ba? Porsado. May queen F7 check King H4, tapos may pamatay na rook E1. Ang idea, magro-rook E4 check, sacrifice, at para matanggal ang depensa ng pawn sa F6, King H5, then may Queen G5 matchas. Paki-imagine nyo na lang kapag kinapture ng Black Queen yung coming Rook E4 check. So halimbawa, pumalag ang Black ng Rook A F8 para may depensa yung pawn sa F6. May Rook E4 check pa rin. Grabe tindi Pag Queen takes E4, then Rook H3, sacrifice. Ang kulit Ngayon, pag kinapture, ito ang mangyayari. May Queen H5 check, di obligado harangan. Queen F3 check, galing amazing. Queen G3 harang, yan na lang. And then Queen takes G3, Matias. Ang lupit. Balik natin. Masaya yung Ang saya nito, nung inaaral ko kanina, natutuwa ako Pag sa laro talaga ni Tal, grabe napakakulay ng laban. So dito, di rook H3 check Pag naman nag king G4, ayan. Pag nag king G4, mayroon namang queen H5 check. Di king F4 na lang. Mayroon namang rook H4, Matias pa rin. Grabe. Ang galing talaga. Amazing. So balik na tayo. Kaya dito, pag rook Fe1 ni Tal, malamang na-compute ni Timan niya na may bishop G5 na paparating. Then dito nag A5. Ayan. So binulabog muna yung queen sa B4. Queen A3 maintain lang para talagang yung king talaga nasa gitna. So dito wala, talagang malakas ang pressure talaga. Nag-rook C8 si Timan. Bad move ang kanyang ibinato. So dito mas maigi-igi daw rook D8. Ayan. Para hindi makapag-rook A D1. Kasi tinan nyo nangyari nung nag-rook C8, syempre obvious na obvious to rook A D1. Aatakihin talaga yung queen. Then, nag-queen C5 at dito ay na-knock out bigla si Timan sa ibinanat na uppercut or straight. Basta pang knockout I-guess nyo, bigyan ko kayo ng ilang segundo at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Ano kaya dito yung last shot na nagpa-resign kay John Timan? Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay rook C1. Tulog. Grabe. Kumbaga sa boxing, napangahan. Nag-resign na. Bakit? Kasi, kung ka-capture dito, queen takes A3, mayroon kasing rook takes C8. Akala kasi ni Timan, mababawi niya yung tore kasi nga, aatupagin pang bawiin yung queen sa A3 Yun nga lang, pag angat ng king D7, mayroon palang ganun, may rook C7 check pala muna. Ililigtas muna yung rook na nakabitin na kapag nag king D8, may b takes A3 na lalabas, one rook up ang puti.
Grabe ang tindi talaga, grabe creative talaga si Tal pagdating sa atake. So, ito po sa panahon ngayon medyo risky na kasi nga may computer na ngayon computer age na Pero para sa akin, yung mga estilo ng pattern ni Tal ng pag-atake, magagamit sa rapid and then sa blitz, lalo na sa bullet. Kapag mayaman ka sa pattern ng attacking style ni Tal, naku, grabe, makaubos oras sa kalaban. Talagang pag bumira ka ng bumira, nakabisado mo yung mga pattern ni Tal kung paano bumalagbag ng atake, talo sa oras ang kalaban. Napakalakas ng pressure talaga na ibinabato niya. Ang galing, napaka-creative niya. Okay, so sana po natuto uli kayo sa simple lang pero malawak na ibang klasing atake ni Tal talaga. At kung kayo ay natuto, please like and share the video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.